of a million different places we could be tonight, where the feeling's not right and we can't see the light, but we would never go anywhere that would compromise us. The world that we live in doesn't seem to ever realize we do the things we do because we see through different eyes, and we don't think twice and there's a choice before us. But if you feel like all you say is no, don't let go, 'cause we will reap exactly what we sow. And when we say no, then we say yes, yes, yes to happiness, and yes, and then yes, and we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Oh, because we're trying hard to do what's right, means we're gonna have that much more fun tonight. We only wanna be our best, so we say yes. So many decisions seem to come before us every day, in the words we say and the way that we try to obey, but we don't give a second look to anything that we shouldn't. It's not that we're following just because our parents said that we should, because we tried it out and we know that it's good. And every day we live and learn, we know we're growing stronger. To face each challenge with a firm resolve, to stand up tall and live each moment, giving it all, answering the call. Yes, yes, yes to happiness, and yes, and then yes, we say yes to freedom. A seed, a tiny seed, planted in the fertile soil. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing You find rest from your worries, you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. Mama feel it when it hurts. It's early Sunday morning church. Round at last, binigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Basta't basahin mo, i-upload. Brothers and sisters, good afternoon sa ating lahat po. No? Oras po natin ngayon is 5:09 in the afternoon. At syempre, kauban na to ang pinakagahi, no? O walay lain na pinakagwapo. Oh, wag ni pabor-pabor mga brothers and sisters, ha? Yeah, baby! Walay lain si brother Silada. Hello, brother Silada. Kumusta? Good afternoon, Brother Joas. Thank you So, for inviting me here in your good show. You know. So kaning Napakagandang programa na ginawa mo. pinakagahi gini siya, no. Actually, ito si Brother Silada, kung hindi niyo tatanungin, isa ito sa mga teacher namin, yung bulilit pa lang kami ang mga youth time.
O yung mga nasa mga age 13, 12, 15, isa to sa mga gahi ng mga teachers o nasa seminary. Oo. So talagang marami kaming natutunan dito. Ibang klase din sa technique na teaching niya about sa seminary. Oo. Gahi kini. So katuwa ka pas. So wala na kita mahimuan na. So, shout out, baka nakay gustong i-shout out karon sa gabi karon sa atong kahapon. Gusto ko lang i-shout out yung family ko sa Ipunan, especially my wife, si Jocelyn Saluta Silada. Ayun, no. Saka yung tatlo kong anak na lalaki, yung anak kong panganay, si John Rafael, nasa Hong Kong mission ngayon. Ay, sa Hong Kong mission nako, no. Oo, nasa Hong Kong pa lang. Tapos yung dalawang bunso nasa bahay. Nasa bahay ngayon, oo. Pero hindi nanonood ng live yun eh. Lahi ang iba ang mga pinapanood noon eh. Iba din yung nila, mga technique din nila ngayon sa cellphone kasi iba na yung cellphone yan. So brothers and sisters, no, sa lahat po nanonood po ngayon, no, paki-like at share po sa ating live streaming po ngayon sa Usapang RM. Dito lang po yan sa Layahona Radio. So maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. And then meron tayong bagong subscriber sa ating YouTube channel. Diyan po sa YouTube channel, search nyo lang po Layahona Radio. At saka maraming salamat din po sa mga new followers natin sa ating Facebook. Nako. Thank you po na marami. Sa mga nag-follow po sa atin, medyo tumaas po tayo ng rate kunti lang po. Yeah, baby! Alright, so ngayon, yung pinag-uusapan natin ngayon, title natin is Usapang RM. Sa Quezon City ka nasa yun, di ba? Yes. Magka-mission kami ni Brother Silada. So, ibalik natin yung times na yun, no? Yung mga oras na yun. So, sa oras na yun, ibalik natin yung natanggap mo yung mission call mo. Anong okasyon yun, yung natanggap mo yung mission call? Nagkaroon ba ng single adult night or family home evening ward na night para basahin yung mission call mo? Anong event yun? Sa pagkakaalala ko, Brother Joas, kasi dati yung mga unang nakakatanggap, yung mga leader, hindi tayo eh. Kaya hindi katulad ngayon na direct sa atin. Direct na, Pero dati sa time natin, pero mas matanda ako sa'yo eh. Sa time namin, I think parang pinapadala muna doon sa stake leaders, saka stake leaders doon na sa ward. Kasi ang nagpaalam sa akin na natanggap ko na yung dumating na yung mission call ko is yung bishop na Bishop na. Sino bishop niyo during that time? Si Bishop Barrientos. Ayun. Isardo. So paano yun? Lapasan ward. Alam na niya yung saan ka nasa inilipan? Pinalam na niya. Okay. Parang sila yata yung una nakakalam. Bago tayo. So iba talaga yung dati, no? Kasi ngayon, parang ikaw, excitement talaga na ikaw yung magbubukas. Kasi ngayon, email na lang eh. Email na, Email na ngayon eh. Unang nakakaalam yung yung magmi-mission tsaka na yung mga leader. Okay. Kasi ganun yung nangyari sa anak kong si John Rafael, yung napunta siya ng Hong Kong mission. Sabi niya, may nag-email na sa kanya yung simbahan. Tapos nalaman na niya. Kaya parang huli na yung bishop namin na nalaman kung saan siya mag-mission. Okay. No, ayos, no? So, iba na talaga yung sitwasyon. Sa akin din ganun eh. Pero si President Pangan during that time, hindi niya, alam niya pero hindi lang siguro niya pinaalam. Shout out kay President Pangan. So ngayon, kunting history lang. Kasi wala din akong alam, hindi ko pa ito natanong sa inyo. Okay. On the spot natin itong tanong. Ano ba yung history ng pagiging membro niyo sa simbahan? Is parang referral ba or parang missionary finding ba yun? Missionary finding. Missionary finding. Kasi yung hanap buhay ng nanay ko, naglalako ng isda yun eh. Okay. Nung naglalako siya ng isda, may naging nakasalubong siyang dalawang missionary. Tinatanong siya. Pero ngayon ko lang nalaman na BRT pala ang tawag nun. Pero dati, kasi hindi naman alam ng nanay ko na BRT siya ng mga missionary. So, tinanong siya kung magkano yung kilo yung isda niya. BRT. In short, in-invite siya. Binilhan siya ng isda. 10 kilo. At the same time, 1 kilo lang. Tapos? Saka in-invite siya. Okay. Yun, in-invite niya yung mga missionary sa bahay. Tinuruan kami. Unfortunately, to make the story short, hindi nabinyagan yung nanay ko at that time. Okay. Dahil yung nanay ko, may kapatid kasi siyang solid sa ibang paniniwala. Okay.
with the respect doon sa dalawang missionary, kasi nakita ng nanay ko yung effort, pinabinyagan niya yung dalawa niyang anak, yung panganay namin, yung panganay niyang anak, si Kuya Lito, at saka ako. At that time, I was 8 years old, at saka yung kuya ko naman 9 years old. Ayos, no? Doon kami nabinyagan sa pagkakalala ko, June yun sa Ramon Chavez. Ramon Chavez. Okay. Parang nakano ko yung Ramon Chavez. Kaso nga lang, siyempre, dahil hindi naman member yung nanay namin, may kasabihan nga kung nasaan yung baboy, nandoon din yung mga biik. Biik ko. Di ba? So, nabinyagan kami, na-confirm kami, pero nawala din kami dahil hindi na member si nanay. Okay. Bumalik ako ng simbahan, medyo mataas na yung edad ko, 19 years old. So, yung time na 19 years old ka, naging member na yung tinanay? Hindi pa. Hindi pa rin? Hindi pa rin. Uy! Ganon pa rin yung naging senaryo. Okay. Kasi nawala yung missionary nung nabinyagan kami for how many years. Nakasalubong naman ni nanay yung mga bagong missionary, sabi niya, ay member yung mga anak namin. Okay. Yun, tapos bumisita sa bahay, tinignan sa record, nakita member kaming dalawa ng kuya ko. Tapos, yun, in-invite kami, tapos nakafocus sila sa akin ngayon. Nakafocus na. Kasi you are 19 years old. At that time, 18 years old. 18 years old, Siguro yung ng mga missionary is, parang missionary age. Missionary age na. Yun yung tinitink. Tsaka priesthood pa. Priesthood pa. Ito. Para kaming missionary to, future missionary to. So, in kunting question about yung nag-udyok sa Tagalog, no, nag-uudyok sa'yo. Ano na yung nag-udyok sa'yo na mag-serve ka ng mission? Actually, halos everyday kasi naririnig mo eh. Ang ginawa kasi ng missionary sa akin, kasi natatransfer din yung mga missionary, hindi naman nagtatagal sa yun eh. Ngayon, ang ginawa ng missionary, in-enroll niya ako sa seminary. Okay. Sinamahan niya ako sa institute. Oo. Kaya nung nawala yung missionary, pinagpatuloy ko yung seminary at saka institute. Okay. Oo. So, kasi nung nawala na yung missionary, nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan doon sa seminary at saka institute. And then, siyempre, may personal scripture study ka. Naiintindihan mo dahan-dahan yung doctrine ng simbahan natin. Yun, nakita natin yung teaching natin na kailangan you go to the world and proclaim the gospel, di ba? Ano yun, dahan-dahang na-input sa mind ko. Na. Nagkaroon ng desire. Yun talaga, nagsusi. After no, nag-apply ako a year lang. Nag-apply ako ng mission. A year lang, nag-apply ka ng mission. And then that is the time na yung desire na yun, in-applyan mo na kaagad ng mission. Kaso lang, actually, 3 times ako nag-apply sa mission. Uy, may nangyari parang 3 times? Uy, paano yun? 3 times. Kasi yung unang apply ko, hindi pa ako nag 1 year, sabi ng bishop. Okay. Medyo, kasi ang qualified dati, dapat seminary graduate. Tapos, ang advice ng bishop sa amin, mag-seminary ka muna kahit 3 years lang. Okay. Pero hindi umabot ng 3 years yun, 2 years lang. 2 years lang. Kasi yung ang maganda din doon sa time namin, kasi si Brother Berlan, yun yung pinakamagaling. Yun yung teacher niyo during that time. Kung magaling ka, magaling ako, mas magaling yun. Ikaw yung pinakamagaling. So, marami akong natutunan doon, saka nag-recommend na siya doon sa bishop. Okay. Okay na si Orly, pwede na siya mag-mission. Kaya nag-apply ako ng mission. Yun. So, doon nag-start yung discernment, and then nag-apply ng mission, and then you receive the mission, and your mission call is you were assigned in Quezon City Mission. So, mamaya po, brothers and sisters, we will talk about yung mission po ng ating bisita po ngayon na si Brother Silada, or formerly na Elder Silada, na kung saan po, kung alam nyo lang, Quezon City din ako, brothers and sisters. Alam ko na, alam nyo rin po yan na talagang Quezon City ako. Alam nyo ba na doon na-assign ako? Mamaya pag-usapan natin yan. We'll be right back after this break po. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal.
got it in me to be everything you say I am. Don't know if I have got the energy to finish up this journey I began. Some things I just can't explain, like how you love me anyway, and I do so much every day to hurt you. But you have been like my North Star, guiding me from where you are, and nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Often I forget that I am not alone, you are there for me in every moment, helping me to soften up this heart of stone, and open up when I just feel like closing. Some things I just can't explain, like how you take away my pain, and how you love me when I'm so imperfect. But you have been like my North Star, guiding me from where you are, and when the road gets hard, just say it's worth it. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Layahana Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing You find rest from your worries, you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. I'm feeling when it hurts. Early Sunday morning church. Round the clock, bibigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tivoli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahana Radio, tunog lokal. We are back, brothers and sisters, sa Usapang RM sa Layahona Radio. Kasama pa rin natin ang ating guest po ngayon sa programang ito, si Brother Silada, or formerly Elder Silada. Elder Silada, we will talk about your mission in Quezon City. So, speaking about mission, no, marami talaga tayong mapag-usapan. Kung pag-usapan natin yung buong mission na yan, talagang magtatapos tayo ng walang katapusan dito. So kung pag-usapan natin yung mga best experience, yun na lang yung pag-usapan natin. Yung pinaka-best experience. Alam ko marami yan. Kasi pag-usapan natin yung best, lahat best eh. Di ba? So,
talagang isa na lang, isa sa mga pinaka-the best na experience mo na pwede mo ma-share sa ating Pwede mga dalawa. viewers? Pwede. Oh. Ano yung mga experience mo doon when you were in the field of the Lord's field? Actually, yung first area ko, very challenging kasi ako yung unang Pilipinong nasa doon. Oo, na-assign ako doon sa Valenzuela, sa Marulas Ward, at saka sa Valenzuela branch. Dalawa yung areang dinadala namin. Laki no. Malawak yung area din yan. Oh. Tsaka yung history kasi noon, for 6 years, walang Filipino missionary. Nagkaroon sila ng first time Filipino missionary. Ako yun. Yun, no? Kaya medyo, kasi ako dati, naman ako ganito ka pangit eh. Medyo kasi yung at that time, payatot eh. Payatot. Payatot, tsaka kimpi yung buhok. Kimpi? Parang si Kimpi Dilio. Oo. Kaya tinawag yun eh. Yung Kimpi na style, yung hati. Tapos medyo walang ka-desire talaga. Walang ka-desire. Pero parang guwapings na rin yun. Kasi yung mga indad na yan, payat. Parang nasa mga guwapings na beauty yan eh. Oo, pero walang ka-desire. So nangyari, na-assign ako doon. Medyo na-feel ko yung yung merong tinatawag na gap doon sa mga member. Kasi nahanap nila yung mga Amerikano. Ang naging maganda lang doon, kahit 3 months lang ako doon sa first area ko, siyempre, malapit ako sa mga nanay. Saka mas malapit ako doon sa mga bata. Nakita nila yung advantage doon sa isang Filipino missionary. Ang nakita ko nga doon, kasi marami kami, hindi naman masyadong marami. May mga may mga binyag kami doon. May binyag kayo na hindi binyagan ng mga American missionary, pero nung dumating ako doon, saka nakapag-decide na magpabinyag. Yes, no? Lalo na si Alota family. I heard that Alota family when I was assigned there. Sa yun, sa Marulas. So, si Tatay Alota, kasi mahina si Tatay sa sa English, kaya nahihiya siya doon sa mga American missionary. Kahit yung mga American missionary natin na nagtatagalog pero hindi naman fluent sa Tagalog. So hindi rin sila nagkakaintindihan. Saka yung problema din ni Tatay Alota, mahina yung pandinig niya. Okay, naalala ko yun. Yun, nabinyagan siya, bumalik yung buong pamilya niya sa simbahan. Saka yun, dahil ang treatment nila sa akin ako daw yung panganay nilang anak eh. Nasabi nila yan sa akin during the time na naasan ako dun sa Alota family. May pa sila dun parang journal during the time nung nandun ako. May picture kayo dun. Kami? May picture ka dun. Picture mo talaga. Yung sinabi nila na ito yung si Pinado. Payat pa si Urly dyan, no? So, talagang naalala ka nila yung Alota family. Actually, bumalik ako this year, last year doon. Unfortunately, wala na sila. Patay na si tatay, patay na si nanay. Okay. Saka yung mga magkapatid nagkakahiwalay-hiwalay na. May mga nag-abroad, may natira pa doon sa Valenzuela, pero wala na ako info sa kanila. Wala lang info. Saka kilala rin ako doon ni Nanay Galang. Nanay Galang is, I heard Nanay Galang din. Yun, nanay ng mission. Nanay Galang. Nanay ng mission sa Valenzuela yun. Pagka sinabi mong, saan ka na-assign sa Valenzuela? Ngayon, kilala mo si Nanay Galang. Si Nanay Galang, may isa po na siya sa mga pioneer din na talagang maganda din yung itutungo niya sa mga missionary talaga. Yes. So, yung during that time, nung nandun ka sa Marulas ba yun or Valenzuela, no? Ano yung trials na yun during that time? Kasi iba yun sa amin yung trials namin dun sa finding. So, ano yung trials na yun? Kasi Amerikano yung companion mo. Yung first companion mo dun sa Valenzuela. Amerikano. Kami, referral kami. Hindi kami nagka-tracking. Okay. Oo, kasi nasa in the middle of National Capital Region. Pagka ganyang mga area kasi busy yung mga tao. Busy, yung busy. Gabi ginagawang araw eh. Iba talaga doon. Oo, kaya medyo busy talaga. Ang nangyayari ngayon in terms sa missionary work, member referral. Member referral during that time. So medyo medyo parang yung member referral during that time is ready to harvest or mahirap pa rin talaga. Kasi meron akong na-experience din dati na
referral pero akala ko ready na so iba para. So, actually yung mga ni-refer sa amin hindi sa pinagmamayabang pero talagang naging member sila sa simbahan. Kasi maraming way of conversion hindi lang naman sa doctrine. Tinoon na siya. Pagka doctrine yung conversion nila, yun magaling sa magaling sa history ng Bible. History ng Bible. Tayo wala naman tayong masyadong alam doon sa sa history ng scriptures. Dinadaan naman natin sa build relationship of trust. Yan yung isa sa pinaka-importante ito. Kasi later on ma-realize naman nila kung gaano ka-importante yung doctrine ng simbahan. At first dapat yung pakikitungo mo sa kanila. Tinood na siya. Yun yung isa sa maka-build up kaagad ng tao kung paano sila ma-convert sa isang simbahan. Correct. Kasi kahit anong gawin mo kasi naano ko yan sa mission kahit anong gawin mo na magaling ka sa Bible kasi meron ako kupin yung magaling talaga. Meron talaga mga magaling ma-explain but yung conversion talaga is nasa ano din talaga is meron tinatawag nating time. Timing. Tinood na siya. May timing. So dito sa QC ba yung you were assigned there in Quezon City kasi malawak yung Quezon City. Nakailang area ka doon sa Quezon City? Nakailang area sa Quezon City. Nakailang area ka doon sa mission mo? Valenzuela, Marotas, Taytay. Nakalimutan ko na yung iba. Doon sa may Rizal. Dami-dami ka pa rin na area din, no? Quezon City, sa mga 6. Dami-dami din. 6 area. Tsaka siyam na companion. American, lahat? Hindi lahat. Merong 4 na 5 American, isang Hawaiian, isang Samoan, tsaka 2 Filipino. Yun. So, tama ba siyang ba? Basta yun yung naalala ko. Saka may mga companion tayong mabait, masipag, may iba yung ugali. Ayan, so, yun yung pinaka very challenge talaga pag nag-mission ka. Tinood na siya. So, may mga challenge. Alam mo, sa mission kasi hindi lang challenge sa pagtuturo. Sa paghanap ng taong matuturuan, challenge din yung kasama mo rin. Hindi alam ng diyan sa mga iba. Pero pag nandun ka na, ibang adjustment talaga. Pati sa companion sa mga tao, iba talaga yung challenge at trial. Pero parang sa mission ata bro, yung na-assign ako sa Quezon City, parang hindi ka nahirapan doon. Hindi ba? Alam ko kasi parang yung mga taong nakakausap namin, alam niyo po brothers and sisters hindi to sa pag-aano talaga kasi na-assign ako sa mission niya. And then my first area niya rin. Tapos napunta ako doon sa first area na kung saan po nagbunga lahat yung mga ginawa nila. Lahat na natatanong ko, kilala siya. Yung na-BBRT namin nakakausap namin sa daan. Hindi nito nakakausap namin sa daan yun sa Valenzuela is mostly talaga pag masabi kong ako nga pala si Elder Luz Dinsimo galing Cagayan de Oro ko. Alam niyo ba yung masasabi ng mga tao? Silada, Elder Silada. Taga Cagayan de Oro yun. So talagang sabi ko, parang kilalang talaga tong tao na ito. Talagang this man, naisip ko talaga this man, itong taong ito, talagang maraming nagawa sa field na to. Alam mo, mayroong tao doon na nakausap kami na yung companion ko, hindi ko na naalala yung nanay yun na talagang naalala ka niya, na umiyak pa siya. May nanay doon. At meron din isang pamilya doon na alala kanila. Pero inactive na sila. Hindi na sila. During that time, hindi sila active. Pero kasi parang ang iniisip ko kasi inactive na sila. So hindi na sila masyadong active. Meron silang active, isang anak, babae. Pero alam mo ba yung ginawa ko? Kasi para konsiderasyon, di ba, na Cagayan de Oro ko, ginawa ko yung dapat kong gawin para ulit yung Cagayan de Oro ma-uplift nila ba. Alam mo, magsusugal yun sila Ginawa lang yung sugal nila. Bumalik sila. Sabi ko, isipin nila lang si Oro Silada po. Bumalik sila. Alam mo ba, yung testimony nila, palagi sila nagpasalamat kami kay Elder Silada at sa kaibigan niyang Elder Illustrisivo. Grabe kito na conversion. Actually, yung trabaho lang naman natin yung makapag-inspired Totoo yun, Pero dapat kasi yung conversion galing sa Holy Ghost at kay Jesus Christ. Dapat may testimony ka doon. Kasi tayo, instrument lang tayo. Parang ginamit lang tayo ng Panginoon para mapunta doon sa isang pamilya at mapalapit sila lalo sa Panginoong Diyos. Yun.
So, yun po, brothers and sisters, no? Talagang, kung wala ko masabi talaga sa mission experience talaga, no? Lalong-lalo na kay Brother Orly. Oh, ito na yung anak ko, nagbunga na po, brothers and sisters. So, mamaya po, brothers and sisters, we will talk about yung tungkol sa last day ng mission ni Elder Celada. Tanungin natin i-flashback natin yung last day mo. How do you feel? Last day mo na sa mission na. Ano yung nararamdaman mo during that time? Yung last day mo? Yung last day kasi na-assign ako sa pinaka city ng ng mission sa Quezon City. Quezon City. Oo, doon ako sa Quezon City Ward. Kasi dalawa pala yung Quezon City, first tsaka second. Hindi ko na matandaan kung sino yung bishop namin. Yung nabanggit ko kanina, pagka nasa city ka kasi, busy masyado yung mga tao, nagtatrabaho. Ang lang, pag pumupunta ka doon sa bahay, wala doon yung head of the family, ang meron nandun yung mga katulong. Okay. So very challenging, mga yun, mga 2 buwan yun. Mabuti na lang may referral. Actually, yung last area ko, bago ako umuwi, may may nabinyagan pa akong student siya for dentistry. Okay, so nabinyagan namin 'yon sa Quezon City. 'Yun yung hindi ko makalimutan sa kanya. Pero yung mga experience na ganyan, yung pauwi na sa mission, na-feel mo ba yung trunkiness? Yung parang ayaw mo na sa mission, parang tatapos na ako, yung trunkiness, yung pang last day mo na. Naisip mo ba yung trunky? Yung word ng term ng mission yes. Trunky. Yung wala ka nang ganang mag-work. Wala ka nang ganang mag-work. Na-experience mo ba yun? Lagi ka nang nag-iisip sa bahay. Na-experience ko yun pagka 1 year ko. Okay. Kasi may na-meet ako, si Elder President Juan siya. Ano yun siya. Hindi ko lang alam kung ano yung position niya dati. Yun yung pinaka-head ng institute. Parang tinuruan niya ako na ganito yung magiging pag-uwi mo. Kung ano yung dapat unahin mo. Sa 1 year pa lang nag-isip na kaagad ako kung ano yung gagawin ko pagka. Pero nawala din naman yan. Doon ko na-realize kung gaano ka-importante yung pag-aaral. Iyon talaga. Pinodi na siya. So, yung trunkiness talaga, sa akin din, na-feel ko rin yun during that time. 1 year mostly pag matagal na. Pero pag naman, pag nalaman mo na ilang buwan ka na lang din, parang manghihinayag ka rin. Parang ayaw mong umuwi. Parang ayaw mo na rin umuwi. Parang ayaw mong umuwi. So, yung sa last day mission mo ba, naisip mo na ayaw mong umuwi? Hindi, gusto kong umuwi. Hindi ko naisip na magpa-extend ng ganun. Hindi mo na naisip. Kasi nakita ko na yung yung path . Kasi yung tawag natin sa panahon natin ngayon, Covenant path. Kasi for 1 year na po sa mission, nakita ko na kung ano yung pag-uwi ko, anong gagawin ko, ano ang susunod na mga importanteng gagawin. Kasi pumasok na sa isip ko, magtatapos ako ng pag-aaral, mag-aasawa. Saka kasi may revelation ding pinahayag sa akin yung mga leader doon sa din. Sabi nila sa akin, isa ka sa magiging magiting na leader ng simbahan pagka-uwi mo. Yun tinandaan ko talaga yun. Pagka-uwi ko, tinawag ka agad ako sa bishopric. Serve ako doon sa yun. So, thank you. So, brothers and sisters, talaga kung pag-usapan natin yun, meron pa sana akong gustong itanong, pero alam natin meron tayong oras, na talaga. Kasi alam ko may mga anak pa itong uuwi doon kasama po natin ngayon, yung guest po natin. So pag-usapan natin yung mission talagang hindi mag-usapan yung 1 oras. Kulang po talaga 1 araw. Kasi talagang the best. Maraming mag-usapan tayo Lalo sa companion. Kumusta yung companion mong una? Yung naka-companion ka ba ng meron talagang ganyan. Meron din. Meron talaga. Kaso lang, gaya ng sinabi mo, baka bukas. Bukas. Meron pa gusto yung companion ba? May companion ka bang ganito? Nako. Marami talaga yan, So, thank you na marami sa ating guest mo ngayon. Mamaya po, brothers and sisters, kasi usapang RM So, RM na, umuwi na sa bahay, mamaya po sa ating pagbabalik kung ano yung mga strugglings or adjustment at baka may tip tong ibigay sa atin sa mga bagong uwi sa mission. Mamaya po, pakikinggan po natin yung mga experience na ni Brother Celada sa kanyang pag-uli sa Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship.
mamaya po yan sa ating pagbabalik. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ako'y matawag sa tumanan nubos para daan mo luwas. Nasayad ko na dagan pagsulay diri kang Kristo kasayo na nalagi. Yo! Siya akong Diyos nagbuhat sa kalibutan, mga anak sa akong langit ng amahan, yung kitang tanan musunod sa kasubuan. Siya ang damuhinaw para na matabangan, na aming dala ang mensahe kung tugma para sa inyo. Aron nga makahibalo, paminawan nyo ang iyang plano, na kini ang pinaagi aron na dawagan nyo. Usahi man sa atong kinabuhi, adlaw kita gabuharog sa iyo. Naasiya mo tanaw nimo, naasiya mo bantay nimo, ilansang siya sa krus para sa sa imong gugma. Luwi ako, makaampo para sa tanan, makakagwan sa imong kamanduan, aron makabalik sa imong apuloyan. Kitang ipadala diri sa kalibutan, sa ating pagtug musunod sa iyang plano. Mumunin ninyo ang balang espiritu, magsugin ninyo para mo magtuo. Usahi man sa atong kinabuhi, adlaw kita gabuharog sa iyo. Naasiya mo tanaw nimo, naasiya mo bantay nimo, ilansang siya sa krus para sa imo. Ako ay anak sa Diyos, ug iyang gipadala, sa puloy-an, kung maayong ginikanan. Oh, let me guide me, walk beside me, help me find a way. Teach me all I must do to live with Him someday. I know my Father lives, I know He loves me too. The Spirit whispered this to me and tell me it is true. Sometimes He lets me have those beautiful days. That's how I shout inside Hosanna, His praise. Sometimes the sun that they won't be seen, sometimes the sun that He can't be seen. And lay around showers of with me, believe I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and deep. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Very good. Shout out ko sa akong viewers ko. Uy, kasi, So then, Constante. ayun o, shout out po. Matriarch na mo sa Ipunan Ward. Yun o, shout out po sa inyo po. And then also, brothers and sisters, no, shout out po sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon. And then salamat din po sa mga nag-like at nag-share po sa ating live streaming po ngayon. So hindi po basta-basta yung bisita natin. Brother Silada, naku, tatak Silada yan. Naku, hindi basta-basta yan. Alright, so now, we will talk about yung pagiging RM na. Return missionary, you've been home. How do you feel ba? Anong naramdaman mo when you when that name tag was removed? Diri sa kanina part na it. How do you feel? Ano yung naramdaman mo during that time? Ano mas kasi pang ano ba yun? Bibigyan mo ng halaga, no? Pangangalagaan. Mahirap sa Tagalog, no? Pero bibigyan mo ng halaga. Halaga mo. Yung pagkatanggal ng ano mo, ng tag. Kasi
meron ka ng tinatawag doon na return missionary with honor. Yun, no? Siyempre, mga igan, mga brothers and sisters, tao lang naman tayo, no? May mga weakness din tayo. Hindi naman tayo perfect, So, kahit full-time tayo na nag-mission, siyempre, bibigyan mong halaga yung tinatawag mong return missionary na title with honor yun. Ayun. Kasi, nasisilipan ka pagka nakita nilang hindi ka nakangiti, nakasimangot ka, sasabihin ka agad sa'yo, RM ka pa naman. Ayun, yun talaga yung word na pinaka-ano ko Yun yung mahirap. Masabihan ka na RM ka pa naman. Hindi ka lang nakapagsaing. No? Sabihan ka na kaagad. Nabutan ka ng mga kapatid mo na nakahiga ka lang sa upuan, wala pang sinaing. Ba't di ka nagluto? RM ka pa naman. Biro lang yun. Metaphor yun. So when you receive that name when you remove that name tag, meron bang iyak or sakit? Wala ka na napil parang wala. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ready na ako doon sa pisto Yun, pisto na ako. Pisto na ako at sabi ko excited na ako doon sa pisto. Pagkaroon ng girlfriend, masilid sa Celestial Kingdom. Ayun, sa temple. So, during that time na uwi ka na, may mga plans na tayo Before tayo umuwi ng mission, may mga plans yan, brothers and sisters. Yes. So, what are those plans na pwede mong i-share na ano yung mga hakbang na ginawa mo when you nakauwi ka na naging RM ka? Can you share with us? Kasi ako nag-mission ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung nasa mission ako, nakita ko yung kahalagahan ng education. Kaya sabi ko, pagka-uwi ko, gusto kong mag-aaral ulit. Na-enrolled ako doon sa Xavier University. Yung kursong gusto kong kunin, dapat sociology. Sociology? Ano yun? Study of, ano ba yun? Yun, parang sa human. Okay. Sociology. Moron sa humanity. Actually, wala akong idea, no? Pero yun lang narinig ko. Kasi, mabalak nun ba? Magaling daw akong magsalita. Kaya yung kinuha ko. Yun yung kinuha mo. Kaso nga lang, pagdating ko, kasi may programa tayo sa simbahan, yung IEF. Pero reward yung application ko sa Xavier University from IEF to PEF. Okay. Saka sa PEF kasi nung unang dating sa Pilipinas, hindi naman 4 years yan, 2 years yan. Kaya nahulog ako doon sa sa technical course. Sa computer. Doon ka sa computer. Kaya, tsaka yung ginawa ko rin, gusto kong pagsabayin yung pag-aaral at saka paghahanap ng magiging eternal companion. So, kasi gaya ng sinabi ko, sa mission pa lang, ready na ako doon Ready ka na. Mataas na kaya yung edad ko nung nag-mission ako, 22. Ilan taon ka? 24. 24 na. Oo. So, parang iba na yung motivation mo during that time. Parang kailangan makahanap na ng partner. Oo. 2 years ako sa mission, 2 years akong nag-aral. Saka pagka 26 ko, nakita ko na yung magiging eternal companion ko yun. Kasal na kami. April 6 yun. April 6. So, ngayon, parang, paano yung love story mo na naisip yun? Ano yun? Biglaan lang ba yun? Hindi, best friend ko yan. Best friend mo. Yung companion ko ngayon, si Jocelyn Salota Segrada. Best friend ko yan, ka-seminary ko, ka-institute ko, ka-co-worker ko. Yun na yun, Yun, yun na, hindi pa uso ang niyan, unlimited rice. Hindi pa uso. Payat ka pa niyan, no? Di ba? Payat talaga ako. Payat talaga ako sa mission. Lumaki lang naman ako, 2 na anak ko. Sa mukha. Nag-court ako sa kanya, yun, sabi niya, seryoso ba ako? Kaya sineryoso ko na. So, best friend na kayo? Oo, kasi wala na akong sekreto sa kanya. Alam na niya lahat Alam na niya lahat. Kasi, bishop ang papa niya, ako naman yung counselor. Kaya sabi ko kay bishop, hindi ko maligawan yung anak niya. Yun, naligawan ko na. Yeah, baby! So, yun na yun. Best friend mo, tapos, hindi ka pa nahihirapan sa pagsabi ng word na gigugma tata or I love you. Parang easy na lang yun tayo or medyo nataha ka rin sa kanya na sabihin yun. Hindi, feeling kasi magkasama kami sa isang kumpanya dati, magkasabay kaming mag-lunch, magkasabay kaming umuwi kasi kapitbahay.
Gaya ng sinabi ng scripture, love thy neighbor eh. So, magkasabay kami. Uh-huh. Nagtataka ako, bakit hindi ako mapakali pagka hindi ko siya kasabay ng lunch. Okay. Saka gusto ko pagka uwi ko after ng work, 5 p.m. Inaantay ko talaga siya. Hindi yung routine na yon for how many months na magkasama kami sa trabaho, nahanap ko yun. Kasi una akong nawala eh. Tapos siya, nasa ano pa siya, nasa company pa siya, nag-resign ako. Pero sinusundo ko pa rin siya. Pero hindi pa ako nagsabi ng ano. Hindi pa kayo on nun. Hindi pa kung sa Tagalog on. Hindi pa ako nagsabi ng I love you. Hindi pa. Gusto ko siya. Paano yun? Tapos? Yung unang sinabi ko sa kanya na gusto ko siya nung nagkaroon kami ng caravan visit. Caravan visit. Ano yun? Kami yung opinion. Opinion. Grupo kami. Magkahiwalay na kami bago ko siya ihatid sa bahay nila. Doon ako nagtatak. Pinakain ko lang siya ng ice cream or hindi, corn chips. Corn chips yung butchoy. Tagpiso lang 'yon. Tapos yun na. Binigyan mo ng butchoy. Sabi ko sa kanya, ito yung sinabi ko sa kanya na hindi ko makakalimutan. Sabi ko, napapagkamalan tayo sa simbahan na tayong dalawa. Magnobyo. Sabi ko sa kanya, tutuhanin kaya natin. Nandyan ka na naman, pasuyak-suyak sa'kin. Yeah, baby! So, paano yun? Yung sinabi mo na yun sa kanya, yung feelings mo na gihigugma mo siya. So, paano yun? Na-shock ba siya or ano yun? Hindi siya na-shock. Hindi siya na-shock? Oo. Parang nag-aantay rin. Hindi. Yeah, baby! Wala lang, sabi niya, ang sagot niya, nung sinabi ko yon, sabi niya, ikaw. Ikaw kung, parang sa pagkakaintindi ko, ikaw kung gusto mo, sumeryoso ka. Kaya nagpaalam ako dun sa papa niya. So, kasi welcome na ako sa bahay nila eh. Parang pangalawang magulang ko na yung mama at papa. So, paano yun? Wala pang answer during that time? O may sagot na? Wala pa rin? Pinormal ko na. Hindi ko na matandaan kung kailan ko pinormal. Pero talagang kami. First boyfriend niya ako. Ayun, no? Napakagandang experience po, brothers and sisters, no? So, yan talaga yung buhay. Tapos yun, nag-goal kami na mag-temple. Temple. Yun, temple talaga na. Temple. And that is, nandito na yun ang picture ninyo na talagang yan, oh. Ayun na. Yan. Ano ko yan eh. Timing naman, yan yung mission president ko. So, paano ito? Si President Wagstaff. Ano nangyari dito? Bakit alam nila na ikakasagyan? May communication pa kayo during that time? Meron. Meron na. Kasi parang sila eh, parang couple missionary sila at that time. Kasi dalawa yung yung mission president ko. Okay. Si President Wagstaff at saka si President Keone. Okay. Timing naman, nung pumunta kami ng MTC, na-meet ko sila, in-invite sila. Maging witness namin sila. Ay, ayos, no? So, talagang, yung experience na to, ipangalawang, siya yung first mission president ko. So nasa MTC sila, na-assign. Yes. Sila, doon na sila na-assign na. Ayos, no? Cute na pictures, talagang... Tapos may binigay pa sila sa amin. Ayos. 1,000 pesos. Itong naka-zoom, parang to, parang talaga to, talagang elder na elder pa to. Elder pang dating. Elder na elder pang dating. Ano ako dyan? Ilang taon mo nito? Mga 24 to? 26 o 25 yan? Na ako dyan. 20... Ilang taon na ba ako? Sorry, wife. Kasi kinasal kami, edad ko 26. 26. So 26 ka na yan. Na. Kasi nung bumalik ako ng simbahan, 19 years old, nag-mission ako 22. Umuwi ako 24. Nag-court ako sa kanya ng 2 years. Pagka 26 ko, yun na. So yan po, brothers and sisters, no? Talagang pero yun sa iyo yung tanong ko lang, no, lastly, no. Yung mga mo, brother Tilada, yung pagliligaw mo. Nahirapan ka, hindi ka nahihirapan na kasi no? Hindi, kasi pareho kaming pareho kami ng standard. Pareho na kayo ng standard. Kasi RM din pala, nga pala kasi si Joy siya din siya, return missionary siya from Pangasinan. So, hindi ko na itatanong sa iyo
yung itatanong ko palagi, kung nagmatter ba sa'yo yung RM o hindi RM? Hindi na. Kasi yung feeling, wala namang pinipili yun eh. Walang pinipili. Pero yung mind kasi natin nilagay sa taas eh. Pagka naka-feel mo na, dapat dalawa yun. Hindi pwede dito lang lahat. Dapat kasama yung mindset na. So, in that point, no, brothers and sisters, no, makita po natin, no, ilan na yung mga kids mo yun? Mga tatlo pa lang. Nakatatlo na si Brother Silada. Puro lalaki. Puro lalaki pa. Baka may may babae sa susunod. Wala na siguro. Matanda na. So, may dagdag pa talaga yung isa, no? Alright, so brothers and sisters, no, sa ating mga viewers mo ngayon, maraming salamat. So, mamaya, ano na lang, ganito, kunting tips sa mga magpupuntang mga magmi-mission yun. Ano yung mga tips na ibibigay mo para maging well-prepared sila sa pagpunta ng mission? Ano yung mga tips na may masasabi mo sa mag-mission yun? Dapat yung desire, samahan ng yun eh. Samahan ng knowledge. Yun. Kasi mahirap lang. Ang desire kasi, wala namang problema doon sa desire. Pero nung di ba may revelation na tanggap si Prophet Joseph Smith nang mag-mission sa yung kapatid niya? Yun. Seek not to preach my gospel. Seek not to declare my word, but seek first. Seek not to declare my word. No. Dapat unahin yung seeking the word of God. Yung ibig sabihin dapat kasi alam mo yung ituturo mo muna. Kasi madali ang mag-mission pagka alam mo. Tinood na siya. Kasi hindi yung doon ka na matututo sa mission. Mga RM tayo, pero nakakalimutan na natin yung verse. Diyan mo makikita po, brothers and sisters, sa kalimutan yung verse. Kasi iba na yung iniisip, yung bigas na po. Sa bigas pa naman yung iniisip. Iba na eh. So, yun yung tips, no? Yung wag lang yung desire. Dapat may sama ng konting knowledge. Kaya nga dapat nag-seminary ka, nag-missionary preparation class ka. Pagkadating mo doon sa mission, hindi ka na mahirapan. Hindi ka na mahirapan. Especially yung mga scriptures basis na yun. Hindi naman kailangan talaga na magaling ka. Hindi naman, at least may konting background ka lang. Tinood na siya. Sabi ni Arian Illustrissimo dito na isa sa mga viewers natin, ice cream party daw. Hindi niya makakalimutan yung ice cream party na yun. Nako. Laki ng ginastos ko nun Personal ko pa yun. Hindi ko makakalimutan din yun. Kasi meron kaming activity dati, siya yung seminary teacher namin. So, anong gusto niyo activity? So, napaisip pa kami kung ano, pero si Brother Silada talaga yung nag-suggest mag-ice cream party tayo. Yun, Tapos first time, alam nyo, kung hindi to first time ko pa makarating dun sa SM talaga. During that time. First time ko yun. Hindi kami, first time ko talaga, yung dun lang sa ice cream party na yun. First time ko talaga mapunta sa SM na yun. Ba't ka pala tayo napunta doon? Yun yung sinabi. May nagtatanong. Ano tanong dito? Shout out kay Brother Ray at saka kay Roger, yung kasama ko yun sa trabaho. Marami tayong viewers nga, ang daming mga kilala ko nasa Malaya. So ayan po, brothers and sisters, no, thank you po na marami sa ating pinakabigatin na bisita po ngayon. Walang iba po si Brother Silada. Talaga pong pinuntahan po niya tayo dito. Umulan po yan, no? Umuulan, naabutan na kayong ulan, di ba? Kung pumunta kayo dito. Sakto lang pagdating. So talagang pinuntahan po tayo dito para ibahagi po yung experience po niya sa buhay ng mission at saka yung buhay ng paghahanap ng asawa, pagiging RM. Di buhay. Ano masasabi mo sa buhay RM pag-uwi? Mahirap ba? Masarap o ano yun? Hindi naman mahirap pagkaalam mo eh. Ayun. Hindi mahirap pagkaalam. Sino yan? Ito, advice ko lang to sa mga RM. Pagka return missionary ka na, huwag mo nang masyadong isipin yung mission mo. Sino? Dapat press forward ka na. Kasi sa kabinan path natin, hindi lang naman mission yung hindi lang naman mission yung requirements natin. Ang pinakalas lang naman yan before sa endure to the end is ang celestial marriage. Meron pa yan after sa celestial marriage, dapat mag-serve ka sa word. Kasi ako, natutunan ko yan doon pa lang sa dito. Yun. So, simpleng tips yan na talagang may talaga tayo. Is parang root na root yan, no? Kasi meron talagang iba rin din, no?
na mahirapan din makapag-move on sa kanilang mission. Meron talaga yan eh. May mga kilala ko na meron pang mission lag. Jet lag yan, pero meron kita tawag na mission lag pa. Naglalag pa sila eh. Parang yung isip pa rin nila is that kaya may mga training sila. Kailangan talaga. So, kasi bago sila umuwi, may mga training yata sila eh. 3 days training. 3 days training, para tayo umuwi. Meron na kami doon. Training. Career workshop yun eh. Bibigyan ka ng career workshop. Career workshop yun. Tuturuan ka kung ano yung gagawin mo pagka. Pinuod ko yun. Alright, so thank you po ng marami sa ating pinakapuging Elder Silada. Kumbaga no, Elder Silada nako. Pangalawa lang. Makasana all talaga tayo. Sana all. Alright, so talagang yung buhay po ng mission life natin is hindi basta-basta. Yung pagiging RM din talagang hindi rin basta-basta, lalo na kapag yung may knowledge din yung pagiging RM. Kailangan din. Kaya kapag RM ka na, magpo-proceed ka ng pag-aaral mo, sabayan mo na rin ang institute. Yun talaga. Yun yung maganda. Yun mag-institute. Pinuod na. Alright, so thank you na marami. Palakpakan po natin ang ating bisita mo ngayon. Nako, hindi to basta-basta. Si Brother Silada, Elder Silada from Quezon City Mission. Thank you marami sa ating mga viewers po, brothers and sisters. Thank you na marami. Alam ko po marami tayong viewers ngayon kasi iba yung bisita natin, talagang bigatin to, no? Bigatin ng book. So, din iba basta, no? So, shout out po sa ating mga minamahal po ng mga viewers. Thank you na marami. And then, sa susunod po na episode po, huwag po niyo kalimutan, paki-like at share po yung live streaming po natin. Yung ating live streaming po, brothers and sisters, Usapang RM ay makikita nyo rin sa YouTube. So, bukas po, pwede nyo papanood yung ating YouTube live po natin. Baka meron ka gustong sabihin, meron pa? Yung shoutout mo. Shoutout lang ako doon sa mga nanonood sa live. Dami dito. Yan lang. Daming mga viewers natin. Saka Brother Juas, actually nagustuhan ko yung programa mo. Thank you. I pray to God na maging successful ka pa. Para naman ma-invite kami ulit. Yun naman yung topic natin. Ma-invite ka naman. Actually, may mga in-advise ako sa'yo. May sinuggest ako sa'yo. With the will of our Heavenly Father and Jesus Christ. Open for suggestions tayo dito. Okay tayo doon. Alam niyo ba, magdo-donate si Brother Silada rito na magandang camera. Yun. Saka yung magandang mic. Joke lang Depende na yan. Thank you. Daghang salamat ba yan? Maraming salamat. Talagang pinuntahan po tayo dito ni Brother Silada, no? Na willingness, no? Kasi pupunta na to ulit sa kanyang trabaho, so medyo talagang pinuntahan tayo dito. Ikaw pa mismo yung nag-chat. Kasi alam kong busy ka, nahiya talaga ako. Hindi na ako nag-chat sa'yo. Ako busy. Actually, ganun pagka gusto. Talagang, yun, masaya ko, no? Uy, thank you. Napigi ko bigatin kinabisita na manhigi dire. So thank you talaga po, brothers and sisters, no? Sa ating bisita po ngayon. Sa susunod po na episode, sana po ay tangkilikin niyo at panoorin yung ating programang Usapang RM. Kasama niyo po rin po si DJ Just dito po sa Layahona Radio. Tayo po magbabay na. Bye-bye! God bless po, brothers and sisters, and Happy New Year! Sa lahat po. Bye! Hop out of bed in the morning, feeling so fine. Wearing a smile so wide I could barely fit it on my face. Hop to the street and I'm vibing, I got this shine. From this spirit inside me that could blast me off to outer space. You make me feel good, there ain't no other way. I could try to explain it, rewrite or rephrase it. You just make me feel good, from my head to my feet, and through my fingertips. I sing it off of my lips, just as I should. You make me feel good. Everybody's got days you can't catch a break. No matter how hard you try, you just keep getting pounded to a pole. But I still stand on amazed at what you can make out of the best that
that is my life, especially when I'm needing you most. You make me feel